So, again, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin si BP Sara mga kaibigan ay nagsawa na po sa pananahimik, nagsawa na sa no comment, no comment, no comment, no comment, no mga kaibigan. At talagang kitang-kita natin no nowadays na talagang punong-puno na ng anumang mga issue ang lumalabas no mga kaibigan. Itong si BP Sara natin ay talagang napakasipag ng gumawa at maglabas ng kanyang mga statement, di ba? Pero ngayon may bago. May bago no, yung outcome doon sa Quadcom hearing mga kaibigan na talagang nagulantang ang lahat, no? Nagulantang ang lahat dahil sa naglabas ng sinasabi nila ay star witness, no? Itong Quadcom hearing mga kaibigan na inilabas nila itong si Jimmy, 'di ba? Anong pangalan ng mga kaibigan? Jimmy Bangud, no? Bagum. Yun na yan. Pakitype nyo nga lang dyan mga kaibigan. Nakakalimutan ko na eh. Ayun. Itong Jimmy, 'di ba mga kaibigan na galing pa mismo sa loob, no mga kaibigan, kaya naka-uniforme pa ng di ba? Guban, yon. Maraming salamat Arnedo Olaes and Innovative Ministry, okay? Jimmy Guban. Yan. So lumabas ito, nagsalita, 'di ba? And kumbaga ay binigyan uli ng kumbaga ay tawag dito mga kaibigan yung binuksan muli, binuhay muli, sinariwa uli ng mga kaibigan yung kaso usapin tungkol sa mga shabu na nakolekta o nakuha doon sa magnetic lift, no, magnetic lifter no mga kaibigan. And ang sabi doon ay ikinuwento niya yung mga nangyari, 'di ba? Nangyari noon 2018 no mga kaibigan hanggang sa kung papaano siya na contempt, 'di ba? Papaano siya nakulong, 'di ba mga kaibigan? And nung sinabi niya na sinundan siya ng isang babae pagkatapos may kasamang isa pa na kumbaga ay dinuro-duro siya at sinabi na Jimmy, sabi gano'n, 'di ba? Wag mong babanggitin yung pangalan ng tatlo. 'Di ba? And buong tapang pa rin binanggit ni Jimmy, 'di ba? Na alam niyo ba, sabi ni Jimmy, alam niyo ba kung sino yung tatlo na yon? 'Di ba? Yon binanggit niya. Pulong Duterte, si Mans Carpio, at etong si Michael Yang no mga kaibigan. So binanggit niya yung tatlo. Nagulantang, 'di ba? Nabuhay ang social media. Nagkaroon ng iba't ibang content yung mga vlogger influencer mga kaibigan, 'di ba? Pero ang kapansin-pansin doon ay wala tayong masyadong nakita na mga DDS vlogger mga kaibigan na nag-content tungkol dito. 'Di ba? So eto na nga. Alam nyo, nagsalita na rin etong si Pulong tungkol dito. Unahin na siguro natin yung kay Pulong mga kaibigan. Meron ba ako nung kay Pulong? Yeah, meron ako nung kay Pulong. So unahin na natin yung kay Pulong mga kaibigan, no? Yan, sabi rito, dahil si Pulong yung unang-unang binanggit talaga nitong si Jimmy, di ba? O ngayon, meron ng sagot kagad itong si Pulong mga kaibigan, no? Ang sabi ni Pulong, ayan, no? O, di ba? O, eto, again, mambubutas na naman tayo dito mga kaibigan. Statement, no? Rep. Paulo Pulong Duterte. Yan, sabi niya, hindi po si Jimmy Guban ang taong yan. Napansin nyo mga kaibigan? Napansin nyo? Yung statement ni Pulong Duterte. Sabi niya, hindi po si Jimmy Guban ang taong yan. Bakit? 'Di ba? Medyo nagigising yung talangka sa utak ko mga kaibigan. Biglang ang dami kagad na pinaiisip sa akin. 'Di ba? Sabi ni Pulong Duterte, hindi si Jimmy Guban yan. Kapag ka sinabi kasing hindi si Jimmy Guban yan, kilala nila si Jimmy Guban. 'Di ba?
At masyadong ano, kumbaga masyadong tiwalang-tiwala si Pulong Duterte sa pagsasabi na hindi po si Jimmy Guban ang taong yan. Naalala ko bigla mga kaibigan, ano, late na lang po kasi, late na lang, hindi ko na upload o download, no? Merong pahayag si Duterte, nung kasagsagan ng issue tungkol po dito sa magnetic lifter na naglalaman ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 billion, no mga kaibigan, na nasangkot etong si Pulong, nasangkot si Mans Carpio, no mga kaibigan, pati si Michael Yang na kaibigan ni Duterte, ni Digong yun nila, no mga kaibigan. May naging statement si Digong nung panahon na pangulo pa siya. Nag-utos siya sa NBI, di ba? Na ang sabi ay hulihin etong si Jimmy Guban at ihulog sa helicopter. Alam nyo kanina mga kaibigan, kanina nung pinapanood ko yun, pinapakinggan ko yun, di ba? Biglang pumasok etong statement na ito ni Pulong Duterte, mga kaibigan. Dahil nauna to kagabi pa nasa akin etong statement ni Pulong Duterte. Yung video ni Digong nyo na pinapahulog sa helicopter, inuutusan ng NBI na ihulog sa helicopter, etong si Jimmy Guban, kanina ko lang na natanggap ng mga kaibigan. So, ibig ba sabihin dito ni Pulong, mga kaibigan, na hindi po si Jimmy Guban ang taong yan? Parang sinabi niya na, kasi gusto ko, aalamin ko pa lang talaga kung naganap ba talaga na naihulog nga ba sa helicopter si Jimmy Guban? Or, kumbaga mga kaibigan, yung sinabing ihulog nyo sa helicopter, kasing kahulugan lang hindi naman talaga word for word na ihuhulog sa helicopter. Di ba? Kasing kahulugan lang na iligpit nyo na. Patayin na ninyo. Kaya ngayon, ang sabi ngayon ni Paulo ay hindi po si Jimmy Guban ang taong yan. Di ba? So kilalang-kilala ni Paulo Duterte yung Jimmy Guban na nasa isip niya. Pagkatapos yung Jimmy Guban na lumabas ngayon, sabi hindi yan si Jimmy Guban. Get my point, mga kaibigan? Di ba? Ano pa? Dahil sa kanyang pagsisinungaling, klaro po na walang kredibilidad ang taong yan at walang basihan ang kanyang mga sinasabi noon pa man, kaya di ko po alam kung bakit bigla po siya naging star witness dito, di ba? Ngayon, eto, sabi nga sa inyo, may rin, di ba? May contradiction. Ngayon, dito naman mga kaibigan, sinasabi niya na walang kredibilidad yung taong yan, di ba mga kaibigan, at hindi niya alam kung bakit, di ba, bakit bigla siya naging star witness. Ngayon, kung susundan natin yung mga kaganapan, gaya nga na ikinuwento ni Jimmy Guban, mga kaibigan, di ba? Noong panahon na yung kasi, same thing with Trillanes. Di ba? Same thing with the former senator na ngayon ay incoming mayor, Trillanes, mayor ng Caloocan, Trillanes, mga kaibigan, na kaya hindi nag-file ng case si Trillanes noon dahil ang nakaupo ay Duterte. Di ba? Yung mga kinuwento ni Jimmy Guban, mga kaibigan, di ba, hanggang sa siya ay maikulong, hanggang ngayon ay nakakulong pa rin, parang yun nangyari din kay Dilima. Di ba? Ngayon, bakit ngayon lang naging star witness? Kasi nga, nung panahon na yon hindi pwede maging star witness dahil Duterte ang nakaupo. Simpleng ganun lang yon, di ba mga kaibigan? Pero sa pagkakabanggit dito ng statement ni Pulong Duterte, mga kaibigan, huling-huli na naman. Di ba, huling-huli na naman. Ayun, tama si Arnedola, same with the Sherto, Boss Al. Di ba? Kaya nga matagal din na nahimik si Sherto. Di ba? Kasi nga Duterte, anong kayo ba naman magsusuicide yung mga tao, magsasabi na nga ng katotohanan, magsusuicide para magpakamatay lang? Di ba? Kaya magsisinungaling na lang. Bakit? Kasi Duterte, kapag ka nagsabi ng totoo, alam na nila mamamatay sila. Di ba?
Yan ang ano, yan ang statement ni ah, Paulo Duterte, mga kaibigan, no? Ngayon puntahan natin, no, yung ating VP. Yung ating VP, mga kaibigan. Oh, Mami Peng, shout out Mami Peng. Yun, no. Bigla tayong naalala ni Mami Peng, di ba? Shout out. Okay. So puntahan natin yung ating VP, mga kaibigan, hindi yung blood pressure, yung ating Vice President, no, mga kaibigan. Ito. Okay. Ano naman yung pahayag ni VP Sara, mga kaibigan? Okay, sa pagkakasangkot ng kanyang kapatid. Wait lang, Ba't nagdodoble? Wait lang. Okay. Baka ang BP mo lang. Diba? BP nila. Okay, kung ayaw mo rin na maging BP ko, di BP nila. Okay. Eto ngayon, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Nagsawa na siguro sa kaka no comment, no? Etong si Inday Sara, mga kaibigan, di ba? Ngayon, tinadtad na, di ba? Tinadtad na ngayon ng puro statement. Kada merong kaganapan, may statement siya, di ba? Nung tanggalan ng mga security, may statement siya, di ba? Ano pa ba yung may mga statement etong si Inday Sara? Ang dami na, mga kaibigan. Talagang natakpan na yung no comment, no? Banat Boy, yon, Banat Boy, shout out Banat Boy. Ngayon, etong si Inday Sara, talaga namang puro statement na, 'di ba, mga kaibigan? So pakinggan natin ang kanyang statement, no, mga kaibigan, tungkol po dito sa kaganapan na kung saan ay nadawit ang pangalan ng kanyang kapatid at asawa, no? Ito, pakinggan natin, mga kaibigan. Issue ng pagpupuslit umano ng 6.8 billion pesos na drug shipment ng flood relief, ma'am. Ano po yung reaction niyo dito? Unfortunately, I cannot. Yan naman, no? Ito ba yung magiging pangulo ng Pilipinas sa 2028, mga kaibigan? Tinanong, ano yung masasabi mo tungkol sa 6.8 blah 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 blah. Di ba? Ulitin nga natin, mga kaibigan. Issue ng pagpupuslit umano ng 6.8 billion pesos na drug shipment ng flood relief, ma'am. Ano po yung reaction niyo dito? Unfortunately, I cannot speak for. Unfortunately, I cannot speak. Pero nagsasalita na. Unfortunately, I cannot speak for. Pero nagsasalita na. Di ba? Congressman Pulong Duterte, I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng Ayun, yung statement na nilalabas, yun nga yung tinalakay na natin kanina, di ba? issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Man Scarpio, na kung ano yung sa kanya na issue, ay siya lang yung sasagot, at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagot. Kanya-kanya sila. Kanya-kanya sila, walang pakialaman, di ba? Problema mo yan, bahala ka, di ba? Problema ko, bahala rin ako, di ba? Ganon sila, mga kaibigan, kanya-kanya sila. Tuloy. Ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot na yun. Kasi natatakot sila, mga kaibigan, no? Na baka magka-bookingan, di ba? So kinakailangan muna nilang pag-aralan at saka magkaroon ng tamang linya yung mga ilalabas nilang statement. So para hindi magkaroon ng contradiction, 'di ba? Ang ginagawa nila, mga kaibigan, kanya-kanya muna tayo, 'di ba? Baho mo, linisin mo. Tae mo, linisin mo. Parang ganon, mga kaibigan, 'di ba? Kanya-kanya muna raw sila. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito. Wait, hindi pa po ipinalya. Ewan ko lang noon, noong una, noong 2018, kung may na-file na kaso, palagay ko wala, 'di ba? Dahil walang 'di ba, walang nangyari. Kaya nga ngayon ay ang ginawa ng Kongreso, nagbuo sila ng Quadcom, 'di ba? Nagbuo sila ng Quadcom hearing para
Lahat ng problema, pag-isahin na ron. Droga, pogo, di ba mga kaibigan, lahat pag-isahin na ron. Kaya ngayon, merong ginawang inilabas na star witness na naman sa katauhan ni Jimmy Bangod, mga kaibigan, di ba? Oh. Eto, pakinggan natin uli. Ay political harassment, political attack. Kala ko ba ayaw mong magsalita? Di ba? Kala ko ayaw mong magsalita in behalf nung kapatid mo na isang kongresista na si Pulong Duterte dahil meron na siyang ilalabas na mga statement, di ba? Na yung statement ni Pulong ay napag-usapan natin kanina, di ba? Kala ko ayaw mo magsalita, pero ba't ngayon nagsasalita ka? Hindi ko naman pwede sabihin na yung kay Mans dahil hindi naman politiko si Mans, di ba mga kaibigan? Hindi naman politiko si Mans. So dito sinasabi ni Inday Sara, mga kaibigan, na itong nangyari na pagkakadawit ng pangalan ni Pulong Duterte, mga kaibigan, ay political harassment. Paano naging political harassment? Di ba? Yun ang tanong natin kay Inday. Yun din ang dapat may pagkukulang din itong nag-interview kay Inday. Dapat sinigundahan niya di ba? Paano naging political harassment? Di ba? Oh. Nasariwa lang yung kaganapan noong 2018. Di ba? Dahil talagang naghahanap ng linaw, kaya nasariwa, binuksan muli. Paano political harassment? Diba? O, tuloy. Makikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd. Hoy, lumabas ang pangalan ni Pulong, hindi lamang doon sa nung nag-resign ka sa DepEd, diba? Nauna pa yung 51 billion na issue kay Pulong bago ka pa mag-resign sa DepEd. Alam mo ba yung pagkakasunod-sunod, Inday Sara? Inday Sara, alam mo yung pagkakasunod-sunod na mga kaganapan? Di ba? Nauna. Press 1 kung tama ako, mga kaibigan. Press 1 kung tama ako. Nauna ang issue tungkol sa 51 billion bago ka pa mag-resign. Di ba? Bago ka pa mag-resign. Nauna yung 51 billion ni Pulong na tinatanong ng taong bayan. Di ba? Kung saan ginastos, kung saan napunta. Dahil nakikita ng taong bayan na wala namang pinagkapuntahan yung 51 billion. Dahil kada merong tag-ulan, merong malakas na ulan, merong malaking volume ng tubig na ibinabagsak, bumabaha sa Davao. Yung 51 billion ang sabi, para sa flood control sa Davao. May mga pagbaha pa. Diba? So, ibig sabihin mga kaibigan, nauna pa. Diba? Nauna pa yung issue tungkol sa 51 billion ni Pulong bago pa yung sinasabi mo na lumabas si Pulong nung mag-resign ako. Diba? Sabi ni Mami Peng, marami ng issue bago pa mag-resign. Diba? Oh, tuloy. Lumabas siya nung nagsasalita na ako kung ano yung dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan. Hindi talaga makakalimutan ng taong bayan yung mga ginagawa at sinasabi ninyo. Diba? Lahat. Yung 51 billion, hindi makakalimutan ng taong bayan yun. Yung 125 million, 51 billion, hindi makakalimutan ng taong bayan. Yung 125M, hindi makakalimutan ng taong bayan yun. Di ba? Yung lalaki ng mga CIF, yung mga CIF fund mo, di ba? Hindi makakalimutan ng taong bayan yun. Di ba? Hindi makakalimutan yun ng taong bayan. Kaya huwag ka mag-alala, Inday Sara. Pagbibigyan ka namin diyan sa gusto mong mangyari na sana ay huwag makakalimutan ng taong bayan. Hindi talaga makakalimutan. Di ba? Kaya nga kita mo, isang katunayan na hindi nakakalimutan ng taong bayan, yung mga kalokohan na ginagawa ninyo, muling binuhay. Yung kaso ng 6.8 billion na halaga ng shabu, di ba, na nakuha doon sa loob ng magnetic lifter. Di ba, na kung saan sangkot ang kapatid mo, sangkot ang kaibigan ng tatay mo, sangkot ang asawa mo. Di ba? Pagbibigyan ka namin dyan, hindi namin yan makakalimutan. At hindi yan lilimutin ng taong bayan. Na ang tunay na problema natin ay kahirapan.
Hmm. at yung problema Wala na bang ibang bagong linya? Ang tunay na problema natin ay ang kahirapan. Ang tunay na problema ng Pilipinas ay kahirapan na sinusolusyunan ng Pangulo ng Pilipinas, 'di ba? Sa kabila ng pagpapadagdag pa ng mga issue at mga ingay na ginagawa ng mga Duterte. 'Di ba? Romel, shout out Romel. ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic na problema at basic need ng bayan ngayon. Mali. 'Di ba mali? Kasama na 'yun, 'di ba? Ito ang magiging pangulo sa 2028 mga kaibigan na ito, si Inday Sara. 'Di ba? Yung kahirapan, yung mahal ng bilihin, no? Angkas na lang 'yan. Angkas na lang 'yan doon sa tunay na problema ng mamamaya o ng Pilipinas na sinusolusyunan, nireresolbahan ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya lang, ikaw bilang pangalawang pangulo, 'di ba? Ayaw mo naman makipagtulungan. Mas gugustuhin mo pa na sumigunda doon sa mga panawagan, 'di ba? Sinusugundahan mo yung panukalang batas na ginagawa ng kapatid mo tungkol sa pagpapadrug test. Pabor sa iyo 'yun, pabor ka doon, 'di ba? Na alam mo naman na kaya lamang gusto ni Pulong na mag-submit o magsumite no ng panukalang batas tungkol sa pagpapadrug test dahil sa hindi nyo kayang ipadrug test sa panawagan lamang ni Maharlika. Hindi nyo kayang ipadrug test sa panawagan lang ng mga DD shit vlogger ninyo. Ang Pangulo ng Pilipinas, kaya ang gagawin ni Pulong Duterte, gagawa na ng panukalang batas. Di ba? Magpapasa ng panukalang batas tungkol sa pagpapadrug test. Nagkataon naman na lumalabas lamang na bobo rin itong si Pulong Duterte dahil hindi muna nagbasa doon sa saligang batas, doon sa 1987 Constitution, di ba? Na wala naman sa requirements ng mga tatakbo bilang kahit anumang posisyon sa gobyerno o sa pamahalaan na magpa-drug test. So ibig sabihin, yung isinusulong ng kapatid mo na inayunan mo, na sinigundaan mo, unconstitutional. Di ba? Kaya sana ay hindi sila magpadala sa ingay, but kundi tutukan natin. Totoo yun, di ba? Ang mamamayang Pilipino, ang mga Pilipino, hindi kami magpapadala sa ingay ninyo. Hindi kami magpapadala sa ingay ng mga DDS group, DDS vlogger, DDS shit, di ba? Hindi magpapadala ang mga Pilipino sa ingay ninyo. Di ba? Habang kayo ay nag-iingay, patuloy namin puprotektahan ng Pangulo ng Pilipinas. Lahat kung ano yung totoong problema ng ating bayan. Kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Napapakamot ako ng ulo ko. 'Di ba? Simple lang naman 'yun eh. Mahirap bang bumili ng pagkain? Magtrabaho ka? May sweldo ka? May pera ka? Lumabas ka ng bahay mo? 'Di ba? Para hindi ka maligaw, isulat mo sa papel yung address ng palengke. 'Di ba? Lumabas ka ng bahay mo. Kung wala kang masyadong budget, maglakad ka na lang papuntang palengke. Kung medyo may sobra kang budget, mag-tricycle ka papuntang palengke. Pagdating doon sa palengke, 'di ba? Kausapin mo yung nagtitinda, pabili nga po ng bigas, pabili nga po ng gulay, pabili nga po ng isda, pabili nga po ng manok, pabili nga po ng baboy. Iaabot sa yung pinamili mo, ibigay mo yung pera. Ano ang hirap sa pamimili? Ano ang hirap sa pamimili ron, Inday Sara? Di ba? Oh, grabe ka naman. Tama-tama, hintayin mo. Mga kaibigan, tamang-tama na lang talaga na ano. Huwag na natin pagtagalin ito, si Inday Sara. Sulong na yung impeachment, mga kaibigan. Alright. So yan mga kaibigan, kung meron po kayong dagdag na impormasyon o meron kayong gusto sabihin tungkol dito sa tinalakay natin na huli,
no mga kaibigan, ay please don't forget to comment on our comment section, no mga kaibigan. Lalong-lalo na po, 'di ba? Lalong-lalo na po doon sa ating mga team replayer, no mga kaibigan. Mag-comment lang po kayo diyan, binabasa ko 'yan, minamarkahan ko 'yan, no. Nilalagyan ko ng thumbs up o kaya puso, 'di ba mga kaibigan? And kapag ka negative naman yung comment nyo, hindi ko naman po binubura. Binabasa ko din, no mga kaibigan. And para po doon sa mga bago pa lang na napadaan, napasyal, naligaw sa channel ko, if you find that my channel is pasado sa inyong panlasa, mga kaibigan, di ba? Subscribe na. Subscribe na, no? And kapag ka nag-subscribe kayo, mga kaibigan, pakipindot nyo na rin yung maliit na kampanilya, di ba, yung kampana dyan, tapos pindutin nyo yung all, no, mga kaibigan, para sa ganun ay ma-update kayo kapag ka tayo ay mayroong mga uploaded videos or sa mga schedule po ng ating live, no, mga kaibigan.